madami pa ding nagtatanong about item analysis. So ngayon ay sasagutin natin ang mga katanungan sa ating comment section. So but before that everyone, eto na, naghanda na ako. Like for example, eto yung mga papel ng ating mga estudyante. So inihanda ko na para maipakita ko sa inyo. Like for example, 50 yung students natin. What we're going to do is i-multiply natin yan sa 27% in order for us to have the 20% upper and 20% lower. Okay? So 50 times 27%, that is equal to 13.5. Or if we're going to round off the nearest whole number, we have 14. So 14 na student ang kukunin natin sa highest, and 14 naman na student na kukunin natin sa lowest. So, but before that, we need to first arrange the student scores mula sa pinaka-itaas or highest papunta sa pinaka-lowest. And after that, so just like for example, 14 na yung kanina. So eto, so therefore kukuha ka ng 14 na students mula sa pinaka-highest. At kukuha ka ng 14 na students mula sa pinaka-lowest. Yung sa gitna is papabayaan mo na kasi hindi mo na yan kailangan. So, ito lang yung kailangan mo, yung highest at saka yung lowest. 14 highest, 14 lowest. So, next na gagawin natin is kada item is i-analyze natin kung ilan yung students na tama sa highest at ilan naman yung students na tama sa lowest. So like for example, number 1. So sa number 1 natin. So tama, hanggang tama. Lahat tama for number 1. So therefore, highest nakatama na mga bata is 14 for number 1. And for number 2, okay, so tama, mali, okay, tama. So like for example, number 2, yung bilang ng students na nakatama for number 2 for the highest is 5. So therefore, we have 14. Number 1, no? Number 2, 5 na students lang. And ayun yung gagawin mo hanggang sa maka 50 ka. Kung hanggang 50 yung items mo, diba? Yung test mo. Next naman, dito naman sa lowest, ganun din yung gagawin natin. For number 1 sa lowest, so, tama, 6 lang bit. 6 lang yung students na nakatama sa number 1. So, therefore, 6 yung lowest natin for number 1. And for number 2, 5 din, no? 5 yung nakatama for number 2. 5 na students lang. So, therefore, 5 lang na students yung nakatama sa number 2 for the lowest na students. And, of course, yan ang gagawin mo hanggang sa pinaka-ilalim sa 50 items. Okay? So, tapos na tayo sa pag-analyze kung ilan yung students nakatama. Okay? What we're going to do next is ilalagay na natin yung information natin sa Excel na format. Okay? So, yung Excel na yun, siya yung mag-generate kung i-disregard ba or i-accept ba, i-reject, or i-retain yung inyong items na number 1 to 50. So, ganun lang naman kung paano gumawa ng item analysis. And, of course, is meron din niyang word which is para ma-print mo. Ayan. So, that's all for today, everyone. Kung may mga katanungan pa kayo, feel free to ask ating comment section sa baba at sasagutin natin. That's all for today, everyone. Goodbye and God bless.